Kath then nag-private date mga kasambreros. Nag-post ng isang admin dito. Expensive private date daw. Tapos ang pasabog ng Kath then si Alden mamaya. Aabangan natin mga kasambreros ng kanyang pasabog. Ako po ay nag-voice over ngayong 11:25 ng umaga. January 8, 2026 mga kasambreros. So malamang ay mamaya pa yung pasabog ni Alden. Tapos unahin ko itong itong mga minor items natin mga kasambreros. So yung yung kapamilya A-listers nung 2020, medyo na late sila no. At saka medyo wala silang hindi ko lang alam kasi yung unang na-post ko, di ba, ng A-listers ng kapamilya artists mga kasambreros, na kung saan nag number 1 doon si Vice Ganda, tapos next si Coco Martin, tapos pang-apat yata si Ma'am Catherine. Nag-post dito ang isang admin na number 1 ulit si Ma'am Catherine sa pagiging A-lister. Ibig sabihin sila yung talagang humakot ng maraming awards, no? At saka recognitions sa Kapamilya Channel mga kasambreros, na ngayon nga ay nasa All TV 2 mga kasambreros ang ABS-CBN. So 34 minutes ago, top 10 Kapamilya A-list stars by Kapamilya Online World. Iba talaga pag Catherine Bernardo palaging top 1 sa lahat. But correct me if I'm wrong, this was 2023, 2024 pa mga kasambreros. Ito yung time na gumawa ng pelikula, no? Si Ma'am Catherine mga kasambreros, na Hello Love Again, kung kaya naging number 1 siya. Tapos yung 2025 nila ay yun, no? Nung na-flash ko nung nakaraan mga kasambreros. Pero hindi ko rin sure yun kung yun, kasi parang hindi Kapamilya Online World na nag-post eh. And hindi ko rin sure kung nagkaroon ng A-lister post ang ABS-CBN ngayon, kasi busy sila sa kanilang paglilipat ng channel sa All TV 2. So dito ay number 2 daw si Vice Ganda. 2024 pa ito ha. Number 2 si Vice Ganda, number 3 si Kim Chiu, number 4 si Coco Martin, number 5 si Joshua Garcia, number 6 si Piolo, number 7 si Ann, tapos number 8 si Jody Santa Maria, number 9 ang Don Bell, at saka yung Beanie, yung number 10 mga kasambreros. Pero this was just a throwback. So hindi ito yung pinaka-recent mga kasambreros ha, na A-listers ng kapamilya. Tapos ito 12 hours ago si Baluga, no, yung nag-post mga kasambreros. Sabi niya, kahit magpakasal pa si Catherine, kahit magpakasal si Ganire, ang ending kasi talaga sila pa din. Ayoko na anuhin kasi may mga na yan, jowa. So ayoko na magalit sa akin yung mga fans nila. This person, it's meant to be talaga para sa iyo yan. So mahirap kontrahin ng Diyos. Miss Rudy Baldwin. I think si Daniel Padilla ang pino-point out ni Miss Rudy Baldwin na meant to be ni Catherine Bernardo. So yun po, no. Medyo rin to yung i-flash ko rin nung sa previous vlog natin about kay Rudy Baldwin, prediction niya, no, at saka hula na hindi naman totoo mga kasambreros. So sabi niya dito ay mahirap kontrahin ang Diyos, no, sabi niya gano'n. And of course, no, so yung mga gantong kasi hindi talaga natin kumbaga pa masisigurado na 100% sure. Siguro talagang sa atin ay Kath din pa rin mga kasambreros, kasi parang siguro gaya na mention ko nung nakaraan, siguro Kathnil fan ito si Ma'am Rudy Baldwin, kung kaya niya nasabi ito, no, na magbabalikan pa rin ang Kathnil sa huli, kahit na ikasal si Ma'am Catherine or si Daniel Padilla mga kasambreros sa ibang partners. So ito po ay of course hindi totoo at hindi magkakatotoo. And then ito, natutuwa ako dito, no, si Elma Casanova 21 hours ago, ay parang Coco Martin and Julia Montes lang yan. Ang Kath din, sabi niya ganun. Handa kaming magantay for revelation, birthday celebration ni Mami Min. Invited kasi si Alden. Sana lang may lumabas na picture or video na kuha ng mga casuals doon. So yun siya mga kasambreros, no. Tapos picture ng Kath din nga mga kasambreros sa magkahiwalay na lugar. Ito po ay Kath din fan din, no, si Elma Casanova mga kasambreros. So yun nga, no, parang Coco Julia lang ang kanilang datingan mga kasambreros.
ng Kath din. So secret but not, private but not secret mga kasambreros. Alam kong lalabas naman at lalabas ang katotohanan sa tama at itinakdang panahon mga kasambreros. Tapos ito, ang cute nito no, kasi may picture pala dati. Si Ma'am Catherine na dito nasa teens pa sila, magkakasama sina Janela Salvador at saka si Liza Soberano at saka si Julia Barreto mga kasambreros ng mga teens pa sila na mga bata-bata pa. May grupo sila dati, diba? Parang It Girls yata, no? Nagpe-perform sila sa ASAP and so on mga kasambreros. Kasi nga sila ay yun naman talaga no, kapag bata-bata pa ang mga artista ay yun yung kanilang parang binibigay na tasks sa kanila. Tapos pag nagkakaroon na ng edad ay nagmamature at saka nag-iba rin yung mga roles na binibigay sa kanila mga kasambreros. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Yung isa kahapon may isang picture pa doon na extra. Ito inhiwalay niya na talaga mga kasambreros na parang gusto niya na magkaroon ng action movie, no? Ang Kath din mga kasambreros. Scoop Pinas, Alden Richards and Catherine Bernardo. So parang Angelina Jolie ang datingan ng Kath din dito. Parang action na movie siya mga kasambreros. So why not, no? Pero si Ma'am Catherine sanay din naman siya sa action kasi dun sa dito yung serie nila dati sa ABS-CBN na parang may action din siya mga kasambreros. Tapos yung si Alden of course, no, may mga background din siya sa action stunts mga kasambreros. So yun, hoping and praying na kahit na anong type of movie or project basta magkasama ang dalawang ito mga kasambreros ay goods na goods sa atin, no, mga kasambreros na ka-fanatic. So ngayon ay parang niluluto nila talaga yung Elena 1944. Tapos ito 6 hours ago ang nagpost nito ay Tanging Mahal Kathniel. Yung pinost nga ni Kyla Estrada, na screenshotan niya dito yung pinost ni Kyla yung picture ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no, dito sa Instagram story or Instagram ni Kyla mga kasambreros. So wala pa like ni Daniel Padilla. Hindi pa daw nila like ni Daniel Padilla yung post ni Kyla Estrada mga kasambreros. So masisipag din ito ha, yung mga Dankay na fans. Masisipag din sila sa pag-imbestiga at pagsubaybay sa kanilang hinahangaang artista mga kasambreros or love team. Si Daniel Padilla at saka si Kyla Estrada mga kasambreros. So and kagaya na mention ko, ito po ay yung video nila na magkakasama sila mga kasambreros, and yun, in-instruction na yan sila ng management na post nyo to. Pero hindi lang ito referring kay Ma'am Catherine, siguro screenshot lang ito na si Catherine na yung time na magsasalita. Kasi di ba alam natin yung alam natin yung sequence ng video na yon na marami sila nung lumipat sila sa All TV 2, tapos nung Christmas party special. Parang yun, nag-invite sila na panoorin ng tao, nalilipat na sila sa All TV 2 mga kasambreros. So ito yung kwento nun. Tapos hindi lang si Ma'am Catherine yung naasa sa video mga kasambreros. So ito tinaon lang niya na screenshotan yung time ni Ma'am Catherine mga kasambreros na nagsasalita na sa video. So, but the entire video itself ay marami silang artist. Kasi ganyan naman talaga no? Pag nagsabing management na, post nito lahat, ganyan. So, syempre, ipopost nila kasi nga kailangan sumunod sila mga kasambreros, no? Sa utos ng kanilang mga bossing or mga superiors, mga kasambreros. So, ganun lang siya kasimple. Yun po, not a big deal kasi nga Kyla is just doing her job mga kasambreros at sumusunod lamang sa utos ng kanyang mga managers or bosses mga kasambreros. Tapos next item natin ay ito, para ito sa mga nagpa-push sa Kath Josh na tandem, no? 6 hours ago, showbiz ganap, Josh Lia is back. Joshua Garcia and Julia Barreto for Test 2026 Toughest Phone Honor. So ito ay ang kulit ng ginawa nila dito ay parang tinapon-tapon nila yung cellphone na ito. Tapos para ma-test yung kanilang yung tibay ng mga cellphones or brands na ito na kanilang ini-endorse mga kasambreros.
So, yun. Sa mga nagpo-push sa Catherine and Joshua tandem, malabo po yun, no? Kasi may Josh Lian na mga kasembreros. Parang ngayong 2026, baka gagawa sila na naman ng project, no? Kasi yung una nilang project na Unhappy For You yata yun. Blockbuster din yun mga kasembreros. So, kung kaya wag na nating i-push, no? Ang Joshua and Catherine tandem this 2026. So, busy pa si Ma'am Catherine sa kanyang Someone Someday na serye with James Reid, of course. Tapos, malamang ay Elena 1944. Hoping na gagawin niya yung na yung pag-produce ni Mami Min, no? Ng Elena 1944. Tapos, si Ma'am Catherine yung kanyang artista. So, ang kulit na, no? Talagang kung parang another venture yon, another experiment mga kasmas na alam natin magiging successful kapag si Mami Min yung magpo-produce ng movie ni bunso mga kasembreros na si Ma'am Catherine. Tapos ito, 6 hours ago, Showbiz Craze ngayon ang nag-post sa Facebook page. Sabi dito, Catherine Bernardo nakisaya sa beach birthday ni Mami Min, no? So ito yung time na nag-outing nga, no? Nag-out of town ang family ng Bernardo mga kasembreros sa small yet memorable and remarkable birthday celebration ni Mami Min mga kasembreros. Simple pero punong-puno ng love. No, yun naman talaga ang mahalaga sa lahat. Parang lang yan parang yung bahay nyo, no? Yung buhay ninyo na magpamilya sa loob ng tahanan. Kahit simple lang ulam or pagkain dyan, sapat lang ang buhay pero masaya, no? At saka punong-puno ng love sa loob ng tahanan, yun ang mahalaga. Aanhin mo naman ang always adobo, lechon, afritada, kaldereta, at saka masarap na ulam at saka masarap na pagkain kung nag-aaway naman parati ang tao sa loob ng bahay. So, di ba, mas gugustuhin mo yung mga gulay-gulay lang, isda-isda, no? Karne minsan, so tapos nagmamahalan at saka nag-unawaan at may kapayapaan sa loob ng tahanan. So yun po yung mahalaga. So ito po ay post, no, ng isang fan din po. Ito 13 hours ago pinost ng Beautiful Artist Philippines yung batang Catherine at saka batang Kyla Estrada. So siguro trip lang niya na i-post, no, ka mga cute, no, na parang trip lang niya at saka gusto lang niyang i-post mga kasembreros ang batang Catherine at ang batang Kyla mga kasembreros. So parehong maganda, no, at saka parehong cute mga kasembreros. So lahat naman tayo nagdadaan sa pagiging cute pag lumaki na. So cutie pies. So ganoon mga kasembreros. So tapos next item natin ito ang kulit din ito, Baluga, no, 2 hours ago yung kanyang pag-post mga kasembreros. Sila yung mga trentahin na pero mga hindi stress sa buhay. Yung itsura kasi nila, dito si Sanya Lopez, si Ivana Alawi, si Kyla Estrada mga kasembreros at saka of course si Ma'am Kat, no? Mga trentahin na mga kasembreros sa 2026. Tapos hindi sila stress sa buhay kung kaya mga baby face pa rin ang mga ito mga kasembreros. Of course, mga artista sila. Yun ang isa sa mga factors dun ay artista sila. So alagang-alaga parati ang kanilang mga mukha mga kasembreros kasi nga yun yung kanilang puhunan, no? Yung kanilang itsura, yung kanilang talent and skill mga kasembreros sa acting at saka sa hosting at saka sa anumang larangan na kailangan sa kanilang industriya mga kasembreros. So talagang alagang Vicky Bello, alagang Doc Ivy, no? So may mga sarili-sarili silang mga facial clinic mga kasembreros at mga doktor sa kanilang mga skin mga kasembreros sa kanilang mga mukha at katawan. So ganoon naman talaga, no? Parang primary need yun na isang artista kahit lalaki, no? Meron silang mga doktor sa kanilang mga faces. Tapos ito 23 hours ago posted by Cherry Napoles Capina, Beautiful Family of Catherine Bernardo. So of course, no, andito kompleto ang Bernardo family. Alam kong throwback ito, if I'm not mistaken, 2022.
yeah, 2022 or 2021 na picture pa nila mga kasembreros. Bata-bata pa sila dito, no? Andyan si Kuya Kevin, si Papa Ted, si Ate Kay at saka si Ate Tin mga kasembreros. And of course si Mama Min, no? Na sobrang glowing at si Ma'am Kath naman ay naka-black dito sa likod mga kasembreros. So yun po. And then yung main item na natin mga kasembreros, ito nag-private date down ang dalawa mga kasembreros kagabi or kahapon. Pagdating ni Sir Alden mga kasembreros mula sa Amerika. Ito ay posted, no? Credit kay New Gen Trends sa kanilang Facebook page 5 hours ago. Nag-date sila. Napaka-expensive naman ng private but not secret na mag-BFF na ito na sina Catherine at Alden. Stay private and happy. Tapos yung picture dito ay yung pagkain, of course, no? At saka yung Catherine. Pero ito po alam ko yung picture na ito ay throwback, no? Mga kasembreros na Catherine-atics. So, pero konting edit lang ito. If I'm not mistaken, picture nila ito sa Canada. Green ang kanilang suot dito. Tapos, in-edit lang yung damit nila dito mga kasembreros. So, congrats, no? New Gen Trends. Maraming likes ito, 221 5 hours ago yung kanyang pag-post mga kasembreros. So, alam natin, no? Hindi man sila spotted na magkasama physically, but mentally at saka privately na nag-uusap ang Kathden mga kasembreros. So inisip ko nga talaga dito yung pasalubong, no, ni Alden from America kasi 'di ba California din yung pinuntahan ng Kathden dati nung promo ng Hello Love Again. At saka nung tumanggap si Ma'am Catherine ng kanyang Rising Star Award sa Snow Leopard sa Hollywood mga kasembreros. So iniisip ko talaga kung ano yung regalo ni Alden sa kay Mama Min, of course, na nag-birthday din po recently, no, nung January 6 mga kasembreros. Inisip ko rin talaga kung ano yung regalo ni soon to be son-in-law, no, kay future mother-in-law mga kasembreros na Catherine-atics. So team panatag tayo, wala man tayong video, wala man tayong solid na proof mga kasembreros, but we know for a fact na kahit di sila nagka-private dinner or private date mga kasembreros ay nag-uusap sila, no? They're just enjoying their single life or singleness mga kasembreros. Tapos ito ang cute ang ginawa ni RC Munoz, no? 3 hours ago, ganito kasimple ang ngiti ng ating mga hari at reyna. Tapos binigyan niya ng binigyan niya ng anak ang Kathden, naka-corona, no? Ang Kathden dito naging reyna at hari na si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden dito. Pero lilinawin ko lang, ito po ay edited picture lamang mga kasembreros, no, ng isang fan na si RC. Lilinawin lamang po natin mga kasembreros and mga Catherine-atics. So, dito, team panatag lang tayo parati. Tapos, next item natin ay ito, posted ni Ryan Bermudez. Di na lang kasi hayaan buhay nila yan. Netizens kinumpara si Catherine Bernardo at Kyla Estrada sa love life ni Daniel Padilla. Muli naging usap-usapan online ang love life ni Daniel Padilla, lalo na ang paghahambing kina Catherine Bernardo at rumored na si Kyla Estrada. So confirm na ito na kay Kyla mga kasa. Ayon sa ilang netizens, mas kapansin-pansin daw ang natural na charm ni Kyla sa boses at pag-arte. Habang may magsasabing kulang sa pasag-upgrade ang estilo ni Catherine. Dahil dito uminit ang debate sa social media. So no, ang mga tao talaga ay hindi gaanong kontento. May makita talaga sila at makita. Kung kaya ito yung ginagawa ni Ma'am Catherine ngayon, nagiging silent na lang siya at saka private, no, ang Kathden sa kanilang mga private na buhay. So marami ang nagulat na walang pinost si Ma'am Catherine. Ganun din po si Alden, marami nagugulat. Parang minsan niya sabi ko unexpected, minsan expected mga kasembreros ang galawan ng Kathden. So unpredictable, sometimes predictable mga kasembreros ang galawan ng dalawang ito. Kung kaya ito yung ginagawa ni Ma'am Catherine ngayon, no? Talagang nire-reserve niya yung kanyang privacy at saka silence na hindi na gaano mag-post mga kasembreros kasi mas lalo lang siyang dudumugin at pag-uusapan pa ng social media. And kahit nga ngayon, di ba? Kahit wala nga siyang pinopost, ay pinag-uusapan pa rin siya ng
mga tao, mga kasembreros. So ganun ka-influential ang isang Catherine Bernardo, mga kasembreros, na kahit mga endorsements na lang yung pinapost niya, karamihan sa kanyang Instagram ay pinag-uusapan pa rin siya, mga kasembreros, na mga tao. So pero yun, talagang ano lang tayo, panatag lang tayo, mga kasembreros, kasi yung privacy, no, nire-reserve nila ni Ma'am Catherine sa kanyang sarili. Mga marami nagulat, New Year, yung sa sa birthday ni Mama Min, wala rin siyang post, no, and so on, mga kasembreros. Tapos second sa last item natin, malapit na palang birthday ni Lexine, na pamangkin ni Kath, mga kasembreros. Posted ito ni Tita Longgumatay 2 hours ago. Advance happy birthday, Lexine, dalaga ka na, just enjoy your youth, more birthdays to come, be a good girl always. So yun, tapos may pagkain dito, no. Hindi ko alam kung so marami pala silang January event. Kasi si Mama Min, January 6 ang birthday. Tapos kay Lexine din, no, January. Hindi ko alam, baka January 10 or January 9 ang birthday ni Lexine, mga kasembreros, or baka ngayong araw, January 8. Titingnan ko rin niya, at saka check natin yan later on, mga kasembreros. Tapos, last item natin, of course, ang panalangin ni Sir Alden, mga kasembreros, na parati nating inaabangan, no? Sabi ni Chief Executive Officer Alden, "Dear God, thank you for alleviating every anxiety, fear, and worry that tries to weigh me down today. Help me to trust that you hold my life in your hands and that nothing I face is beyond your care. Fill my heart with your peace and remind me that I don't need to live in fear because you are faithful. Amen. Do not be anxious about everything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." So that's Philippians 4 verse 6. "Help me to walk in boldness, knowing that your Spirit gives me courage and strength. Keep me from giving in to doubt or discouragement, and instead let me stand firm in faith, confident that you are with me every step of the way. In Jesus' name, amen." So amen and amen, Pops Alden, no? Talagang pinagpapala ang mga taong mapanananginin at saka matulungin, mga kasembreros. So gayahin natin, no, si Pops Alden, mga kasembreros. Hindi lang pera ang pwede natin itulong, but our time, our effort, mga kasembreros, at saka pagtulong sa mga gawain, no, sa loob ng tahanan at sa pamilya. Alright, so yung ating Kathleen items, no, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpala at araw po sa atin na nakasentro pa rin sa pag-ibig ng Diyos. So, yun po. Pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, mga kasembreros. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda, at saka relevant ito, mga kasembreros. Ang title natin ay "Hindi Ka Madadapa." Proverbs chapter 3 verse 23. "Then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble." Napakaganda ito, mga kasembreros. Ito, literal at saka metaphorical example ang ginawa dito ni Haring Solomon, no? Kasi yung, di ba, tayo kapag dumaan tayo sa isang matinik na lugar o sa isang lugar na parang akala natin ay parang katitisuran natin ba, no? Kadadapaan natin, kumaga pa may kunwari may tuod, for example, or merong mga bagay na balat ng saging, no, na may slide tayo, no, madadapa tayo, mga kasas, matutumba at saka mahuhulog, no, ganun siya, mga kasembreros, matitisod. Tapos yung ating buhay naman, ito naman po yung mga discouragements, yung mga failures natin sa buhay. So ito yung isa sa metaphorical, yung nadi-discourage tayo at nape-failure, yung hindi naging successful yung ating plano. Tapos yung literal naman ay of course yung kapag tayo ay dumaan sa isang daan o sa isang area na alam nating matitisod tayo, matutumba, madadapa, mga kasembreros. So pero in general ay sinasabi dito ni Haring Solomon na kapag may wisdom tayo ay alam natin kung anong gagawin. At hindi tayo madadapa, hindi tayo ma-failure, hindi tayo masasawi, mga kasembreros, or hindi tayo mabibigo, no? Kapag tayo po ay gumawa ng mga wise decisions at plano sa buhay. Maaring may mga times naman, kasi hindi tayo perfecto, di ba? Maaring may mga moments na
gumawa ka ng desisyon kahit na may wise planning, may wise implementation, pero hindi naging successful. Pero hindi gaanong malala, okay? Hindi gaanong kumapa yung damage niya, hindi gaanong destructive mga kasembreros. Kumaga pa, naiwasan mo yung grabing lala ng kanyang resulta because nung una ay nagkaroon ka ng wise planning. Kung pinag-isipan mong mabuti yung iyong desisyon at ang iyong plano mga kasembreros. Imagine walking along a dark and unfamiliar path, unsure of what lies ahead. This verse from Proverbs chapter 3 verse 23 offers comfort and assurance that as we lean on God's wisdom and guidance, we can journey through life with safety and security. So parang nasa dilim daw, no? Imagine natin kapag tayo po ay naglalakad sa isang madilim na lugar, sa isang madilim na eskinita, or sa isang madilim na area mga kasombrero. So maliban sa natatakot tayo, ay maaaring madapa tayo. So minsan nga ay mahuhulog tayo. Kunwari may mga manhole pa dyan, or may mga imburnal pa dyan. So may mga butas mga kasembres, lalo na kapag mabaha, di ba, sa Manila. Naku, kapag hindi mo alam na may manhole pala, no? May sinkhole for example, tapos hinigop ka doon, malamang sa malamang talagang mamamatay ka mga kasembres because hindi ka na makakahinga doon sa which is delikado, no? So parang ganun sa atin mga kasembres. And sabi ito, ang sekreto, lean on God, no? Lean on God's wisdom. Kailangang umasa tayo, dumepende tayo mga kasembres. Kagaya ng isang clingy na bata mga kasembreros na parang ayaw humiwalay sa kanya sa kanya magulang, no? Ay parang dapat ganun din yung ating gawin mga kasembreros as we navigate at saka as we face challenges sa buhay. Kasi yung bata, no, yung parang clingy na bata mga kasembreros na ayaw himulay sa kanya magulang, ganun din dapat tayo sa ating Diyos every time, no? Kapag may decision tayo, always pray, no, for wisdom. Lord, i-approve niyo po ito, and kung inyo pong kalooban ito ay pagtatagumpayin nyo mga Panginoon, no? So ganun siya mga kasembreros. So kung ito pa ay kalooban nyo, let your will be done. Pero kung hindi naman, kayo na po ang bahala, and so on and so on. Dapat sa ating mga decisions, especially kapag mga major decisions, pag mag-aasawa tayo, or kapag pupunta tayo sa ibang lugar, especially kapag iiwan natin yung ating pamilya, for example, tapos magtatrabaho tayo sa malayo, no? Yung mga ganong decision ba, yung mga major decisions, ano ba yung kukunin kong kurso, ano ba yung kukunin kong ano bang papasukan kong trabaho, yung amo ko ba ay beater, yung amo ko ba ay power tripper. So mga ganun ba, no? Kailangan ipag-pray mo para pag tanggap mo sa trabaho ay dito yung manager na maayos, na mabait, no? Tapos yung mga kaibigan mo or mga katrabaho mo, mababait sila, no? They're welcoming, and environment friendly ba na, no? So parang ganun lang din sa school, sa trabaho, and so on mga kasembreros. So dapat pinapanalangin natin kasi prayer really powerfully works. It reminds us that with God by our side, we can navigate the challenges and obstacles that come our way without fear of stumbling. So tumbling mga kasembreros, na, or dito stumbling na tayo pa matitisod or matutumba. When we trust God's wisdom and follow His teachings, we are promised a path free from stumbling blocks. So yun siya, no, sa literal na buhay ay stumbling blocks sila yung katitisuran at kadadapaan ng tao kapag dumaan sila doon at hindi nila naiwasan mga kasembreros. Ang verse na ito nagsaserve sa atin ng gentle reminder to lean on God's understanding and not solely on our own understanding. So hindi sa atin, kasi ang atin pong utak ay may limit, no? May itong byte lang, no? 3 gigabytes lang. So ganoon mga kasembreros yung ating utak, no? 3 terabytes, no? Ganon mga, parang may limit siya, no? Unlike sa wisdom ng Panginoon na limitless. That is why we depend and we trust on God's wisdom, because His wisdom is absolutely and definitely infinite mga kasembreros, without immeasurable. It encourages us to have faith in God's plan for us and to walk ultimately in His ways, knowing that He will protect and guide us every step of the way. Proverbs 3 verse 23 ultimately highlights the importance of seeking God's wisdom and guidance in all aspects of our lives. It reassures us that when we place our trust in Him, kay Lord, we can move forward confidently and securely, knowing that He is there to light our path and prevent us from stumbling. So, parang ano lang yan si Lord yung amo natin, tapos inutusan tayo.
kapag sinunod natin yung kanyang utos, ay gugwardyahan niya tayo. Magsisend siya ng angel, na magsisend siya ng mga kung paano, mga gwardya, no, ng mga alalay natin na matutulong sa atin, especially His Holy Spirit, kapag sinusunod natin yung kanyang utos, because siya yung master natin, no? Siya yung Lord natin, mga kasembreros. So, magpapadala siya ngayon tulong. Pero kapag hindi natin sunod ang kanyang utos, anong gagawin ng master? Anong gagawin ng utos sa atin? Siyempre, magagalit, no? O wag niya nang gwardyahan yan, wag niya nang protektahan yan. Hayaan nung matumba yan, hayaan nung matapa yan, hayaan nung matisod yan. So, di ba ganon, mga kasembreros? So, it's really important to obey and to trust God's wisdom, mga kasembreros. Kasi doon tayo, kumaga pa, mas lalong pinaprotektahan at ginagawang safety ng Panginoon. Whereas, kapag tayo ay sumuway sa kanyang utos, ay sino ba naman ang nanay na poprotektahan pang anak kapag pasaway, no? Kapag hindi nagpapaturo, mga kasembreros, bahala ka nga dyan, hindi ka nagpapaturo, bahala ka na sa buhay mo. So, ganun ang respond nila, mga kasembreros. So, sabi nga niya dito, then you will go on your way in safety, no? Safety, no? Walang danger. This phrase suggests that wisdom provides a protective guide, ensuring that our actions and decisions lead to safe outcomes. No, safe, mga kasembreros. Safety here is not just physical but also emotional and spiritual, indicating a holistic sense of well-being. So hindi lang siya physical, hindi lang siya emotional, but also spiritual, mga kasembreros. So lahat ng aspects ng ating buhay ay magiging safety tayo. Kasi marami naman ang well-off, no, mga mayaman sila, mga kasembreros, pero hindi sila nakakatulog na maayos. May anxiety sila, they are depressed, hindi perfecto ang buhay nila, no, kasi nga wala rin yung wala yung safety, no, at saka security ng Diyos when it comes sa mental aspect, when it comes to spiritual aspect, when it comes to emotional aspect, no. Okay sila physically, pero yung kanilang spiritual, ang kanilang mental aspects, ang kanilang emotional and social, no, yung relational aspects nila ay hindi maganda, because the Spirit of God is not with them. This implies stability and surety in one's journey. Stumbling often represents making mistakes or falling into trouble. Wisdom helps us avoid these pitfalls, leading to a smoother, more secure path. So parang ganyan lang yan. Kapag ang tao lang wisdom, papasok yan sa mga ganggang, no? Papasok kunwari sa mga grupo na tao dito na hindi siya safety, no? Whereas siya, tao dito, mapanganib na grupo. So kasi nga wala siyang wisdom, hindi siya nakinig sa nanay niya, sa tatay niya, at saka sa advice ng mga tao sa paligid niya. So nagpapalo pa rin siya, no, doon sa fraternity, for example, or sa grupo ng mga ganggang. So nung mapalo na hemorrhage, so namatay. So di ba? Grabe yung nagagawa, mga kasembreros, ng kawalang wisdom at saka kawalang kaalaman, mga kasembreros, sa ating weather. So it's really important to embrace, no, at saka isa pamuhay, mga kasembreros, kasi ito po ay nakakapa sa ating kaluluwa, no. Hindi tayo madadapa, mga kasembreros, because God is with us. Na may mga failures, yes, no, hindi natin maiiwasan because we are not perfect, pero hindi ganun kalala yung damage, mga kasembreros. Trusting God in all circumstances also requires us to lean on His understanding rather than our own. We should acknowledge God in all our ways and seek His direction, for He sees the bigger picture and knows that what is best for us. So parang siya kunwari natusan tayo na pumunta tayo ng kunwari sa amin dito, Tagum City. So alam ng Diyos, kasi mas mataas pa siya sa bundok, nandun siya sa langit, nakita niya kung saan direksyon. O wag kang dumaan sa gantong street, wag kang dumaan sa gantong lugar o sa gantong area, kasi baka mahulog ka dyan kasi may butas. Doon ka dumaan. Kasi nakita ng Diyos, diba, in advance yung dadaanan kung anong meron dyan, no? Parang ganun, mga kasembreros. So nung hindi tayo nakinig, nagkaroon tayo na pasa-pasa at saka natumba tayo at nahulog, mga kasembreros. So parang gano'n, no? Alam na niya kasi nakita niya, mas mataas siya, mga kasembreros, mas malaki sa atin. So He knows what's best for us. If our mothers know what's best for us, our God, more than pa, mga kasembreros, beyond our measure. So beyond our mere comprehension and understanding. Alright? So kung kaya sa buhay, nadadapa man tayo, nagkakaroon tayo ng mga failures, ng mga unsuccessful plans, ay patuloy tayo sa pag-learn, no? Kailangan matuto tayo sa ating mga pagkakamali, mga kasembreros. Kasi kapag hindi tayo natuto sa ating pagkakamali, tapos inulit na naman natin sa susunod, so para lang din tayong recycle ng failures, mga kasembreros.
Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka wisdom at kaalaman, of course, na hindi tayo madadapa at failure sa buhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, full of wisdom, source of wisdom, Jesus Christ Himself. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaris, and paalam po. I love you all.